Yo, what's up happy people? Ako po, nakakakilabot po ang mga paratang ni Mayor Hani Lacuna at ng congressman ng distrikto laban kay Yorme Isko Moreno dahil nanunuhol daw itong si Yorme Isko Moreno para labanan sila at ito naman si Mayora, feeling daw niya sinasabotahin na siya ni Yorme Isko Moreno. My goodness, ito po ang mapapanood natin sa video ito. So without a further ado, let's begin agad! Nakikipag-usap po siya sa mga department heads namin. And ang feeling ko, during the latter part, parang may mga hints na nasasabotahin na yata ako. Nasasabotahin na yata ako. Kasi lahat naman po ng binabato sa akin ng mga issues ngayon are all issues under the departments nung mga taong iniwan niya sa akin. So ako po yung nagsimula, groundbreaking lang po siya, ako po yung nagsimula, ako yung nagpatuloy, ako yung nagtapos, at hanggang ngayon ako... Oo. May kalaban ka na sa district na galing sa kanya, sa Action Yeah, it's an Democratic. open secret in Manila. Binayaran niya yung kalaban na. Binayaran niya yung kalaban na. Binayaran niya yung kalaban namin para lumaban sa amin. Kasi Ang dami na nating infrastructure projects. In fact, dun ho tayo nagkaroon na napakalaking debt. 17.8 billion para lang ma-showcase ang Manila na ito napakadami nating infrastructure program. Council. So, parte po ako dyan. Kasama pa nga ako sa nagpapala nitong during the groundbreaking eh. Pero ngayon, parang lahat yata inako niya, ako, I mean myself, ako lang nagpagawa niya. Nakalimutan niya kami. The truth of the matter is, siya yung nagsimula, ako yung nagtuloy, ako yung nagtatapos ngayon, at ako pa rin yung nagbabayad ng utang. Palay pulok-pukol mo sa mga utang ni Yorme Isko Moreno. Kasali ka naman pala doon. Pero grabe yung mga bira nyo kay Yorme Isko Moreno ha, na nag-hire si Yorme Isko Moreno ng mga tauhan niya, ng mga Yorme's Choice para lang talaga labanan kayo ha. Grabe yun. Yan po ang mapapanood natin sa video nito mga kuis, mga gayas ha. So intro po muna tayo dito mga kuis, mga gayas. Intro po ha, intro. Pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first! So ngayon mga kuis, mga gayas, ito na po. Marinig po natin itong mga akusa nila kay Yorme Isko Moreno. Naiwan ko lang kung totoo po ito. Naku po, bawkang hindi ito totoo eh. Dahil kinilibutan po ako talaga ng husto sa mga kasinungalingang mga pinagsasabi nila. Tapos aminado naman pala sila. So ito na mga kuis, mga gayas. Hindi na tayo magtatumpik-tumpik pa. Barangay At the level. barangay, that is every Wednesday po. And this started with you, and would you Yes. call it a success? Of course, yes. Successful po Opo, very successful po siya. So now let's talk about politics. Back in 2022, former Mayor Isko Moreno endorsed you to be the mayor of Manila, and he was Yes. going to run for president at that time. What were the terms of your agreement back then? Actually, there were no terms, but it was very clear to us that he will not be coming back to the city of Manila. Siyempre, So pinaubayan niya na yung Manila sa inyo. yes. Siyempre, Attorney Karen, kapag tumakbo ka for a higher position, siyempre, ang ultimate goal mo, manalo ka. So, wala naman po sa kanyang pag-iisip noon na matatalo siya. Hindi niya naisip Hindi na, naman ho niya pagka hindi naisip. ako nanalo, ganito Hindi yung po. gawin natin. Hindi Walang- po. Wala pong ganon. So, pinaubayan na po niya sa akin, since ako po yung vice mayor, na ako na po ang in-endorse niya as the next mayor. In fact, wala naman hong pumilit sa kanya.
na tumakbo siya for presidency kasi isang term pa lang po siya as mayor eh. Back then, were you Take note ha sa the word na pinaubaya sa kanya. Okay? surprised when he said he was going to run for president after one term? Actually, hindi na po talaga. Kasi marami naman po mga talks na naririnig namin na he's doing everything. Ito, dami na ho niyang ginagawa, minamadali po, na hindi naman po kailangan kasi first term pa lang po niya. So, may idea na rin po. Wait. So parang nasisisi pa si Yorme Isko Moreno dahil sa mga proyekto, mga pabahay para lang ospital na ginawa ni Yorme Isko Moreno. Di ba yan po yung plataforma ni Yorme Isko Moreno nung tumakbo siya ng pagka-mayor? Talagang tutuparin niya yung mga pangako niya sa taong bayan. Kami. But officially, he told me a week prior to his proclamation or his declaration that he will run for presidency. How early did you have an inkling that he was going to run for Nako. president? Like within the first year of his term? Yes. Ganun kaaga. Yes. Kasi it has been his dream to be the president of the Philippines. Way back pa ho, sinasabi na Hindi lang po isang dream ni Yorme Isko Moreno na magiging isang presidente dahil nasa katauhan ni Yorme Isko Moreno na magiging isang presidente. Kasi nga, nakikita natin yan dyan sa City of Manila kung paano niya pinaganda yan. Ngunit, sa kasamaang palad, dugyot muli ang Maynila ngayon. Aminin nyo yan. Nasa katangian ni Yorme Isko Moreno para magsilbi sa buong bayan, sa buong Filipino. Kaya siya tumakbong pagka-presidente. po niya, sinasabi niya sa father ko, sabi ng dad ko sa kanya, ano ba ang pangarap mo sa buhay? Sabi niya, maging presidente ng Pilipinas. So sabi ng father ko, mag-aral ka. Pagpatuloy mo yung pag-aaral mo. So, tapos may target date po siya or year, which is 2022. Lagi ho niya yan sinasabi. So, there were a couple of years na medyo na hindi natuloy because he was not able to run as mayor. That was during the time na ni Mayor Lim kasi he was almost sure na ibibigay sa kanya ni Mayor Lim yung the next term pero hindi natuloy. So, sumunod naman po si President Mayor Erap. Dapat magpasalamat ka pa nga ni Yorme Isko Moreno dahil binigyan kang daan para magiging isang mayor dyan sa City of Manila. Ha? Kung walang Mayor Isko Moreno, hindi kayo mananalo dyan. Real talk po tayo. Ika nga sabi ni Yorme Isko Moreno, mas mananalo pa yung Konggo o yung Onggoy kaysa sa inyo. Na ganun din po. So medyo naantala po yung climb niya. So nung naging mayor po siya noong 2019, since ang target niya is 2022, yun na po. So isang term pa lang po. Kasi yun ang target niya eh. Hindi pwedeng hindi pwedeng malihis. Oo, and naging mentor din niya yung father mo. It sounds like he was asking. Yeah. Kasi nga, pag si Yorme Isko Moreno ang gumawa ng plano, dapat matupad. Ano yun? Gaya ng mga pabahay, ospital, paralan, kalinisan, Manila Zoo, yun natupad. Kasi nga, bilis kilos. Kayo, ngayon lang kayo nagbilis kilos eh. Biglang kilos kayo. Advice from your dad. Yes. Not only from my father, but from a lot of people naman po. Nagtanong din po siya. And I was surprised to learn recently na a lot of people were really telling him it was too soon. That he should finish his 9 years or his 3 terms as mayor.
But then again, Yeah. And well, back in 2022, when he lost in the elections, he did say that he was retiring from politics. yes, he did. So this year, when he said that he was going to run for mayor, how did you feel when you heard about that? Of course, very Betrayal, sad. betrayal. Walang heads up sa iyo na that he was going to run. Officially or personally, face-to-face, wala naman pong heads up. Pero dun po sa mga actions niya at saka yung nakikita namin sa social media, ando na po yung mga hints na tatakbo po siya. Hence daw natatakbo. Of our political friends have told me na naghahanap na. But then, daw Babalik senator niya. lang, pero nagiging evident na habang papalapit na po yung 2024. So, yun po. Pero officially, Mayora, hindi po hint yun. Alam niyo ba kung sino yung nag-hint sa kanya? Alam niyo? Alam mo yan eh, kasi taga Manila kayo eh. Ang taong bayan, panay sigaw na bumalik ka na, Yorme Isko Moreno! Ha? Hindi kagustuhan ni Yorme Isko Moreno bumalik. Batkos ang taong bayan, pinakinggan niya. Hindi kayo! Ha? Kasi kayo wala naman kayong ginawa dyan, kundi balikin sa lugmok yung City of Manila. Dugyutin muli. Nagbalikan si Idiot Mati. told me, if I'm not mistaken, July 16. July 16. Of this year. Of this year. But up to that point, how was your relationship with We with had Mayor a Isko? very You good. were good friends? Yes! In fact, every Thursday, we have this, what we call the Thursday group. Kasi po, nung natalo siya for president, nag-usap-usap po kami. Kami po ng mga congressman, yung parang pinaka core group po namin na para hindi po siya Abangan, may tatahod dyan, Congressman ng Distrito 2. niya maramdaman na left out siya. Lalabas po kami every Thursday. We'll have lunch together. So, every Thursday po yan, we have lunch. Ate, opo, sinabi ni Yorme Isko Moreno, mag-retire na siya sa pagka-politician. Kaya nga, bumabawi siya sa kanyang family. Kaya nga, nag-abroad, gala-gala na lang, para makabawi sa kanyang family. Pero itong taong bayan, ayaw na sa inyo. Kaya sumisigaw, bumalik ka na, Yorme Isko Moreno! Together. Nagkikita-kita kami. When he had this daily program, afternoon program, we had to go for dinner na. Nilipat na po namin sa dinner para kasama pa rin po namin Oo, siya. so consistent talaga. Consistent po nakakasama yan. niya siya. And Consistent po yan. Up until then, ng July, he didn't Hindi ba parang niligaw nyo si Yorme Isko Moreno na parang pusa? Mula sa lunch time, bumabot kayo sa dinner time. So paano kayo hagilapin ng tao? Wala palagi sa Pilipinas kasi nga nagbakasyon, bumawi sa kanyang family. say anything about running for mayor in Manila. Officially, wala po siyang sinasabi. In fact, kapag tinatanong po siya ng mga closest friends namin, lagi niya pong dinideny. At nagagalit po siya na bakit daw pinagbabangga kami. And he has been declaring to almost everybody na to me, to my Vice Mayor Yul Servonieto, to our closest friends, to our party mates, Vice Mayor Yul Servonieto! Yun ba yung pinagmamalaki mo? Yung makakusa sa kapwa niya konsehal? Yung magtanggal sa iske president? Yun pala yun. to barangay officials, and even sa wake ng father ko, sinabi po niya na hindi ho maglalaban. Wala hong maglalaban sa amin. So that was very, very clear to us. So when he told you that he was going to run, and this was in July, did you Hindi na kasi matanggap ni Yorme Isko Moreno yung company family dyan.
Ginawa niya ang business ng City of Manila! Feel betrayed at that point. Opo. Siyempre, sa akin po masakit yan. Kasi we have been supporting him, me personally, for the past 20 years or more. And wala ho akong makitang reason, and he didn't even give any. Ang dami niyong sat-sat dyan! Hindi naman sinabi kung sino yung taong tumulong sa inyo para makaupo kayo sa pwesto niyo. Ha? Hindi niyo sinabi yan. Kasi mismo, your miss ko nagsabi na kahit kunggo mananalo kaysa sa inyo. Reason why lalaban siya at kakalabanin niya ako. Ang sabi lang niya sa akin is, ate, gusto ko lang ipaalam sa'yo na tatakbo ko. Yes! And at that point, walang conversation on trying to find a middle ground. Kasi nga mga kois, mga gayas, sabi kasi ng taong bayan sa bawat ikot ni Yormisco Moreno, especially yung mga lolo't lola natin, Yormisco Moreno, bumalik ka na. Lintik tong allowances namin. Sa'yo, accurate every month. Lintik ngayon, Yormisco Moreno, bumalik ka na dahil umaabot na ng 5 buwan. Mabait naman ako, di ba? But if he had offered that he'll run for mayor and then you run for vice mayor, would you have accepted that No. arrangement? No. No, there was no offer. Pero hindi rin ko po rin i-accept yun. Wow! 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 So, kahit inupiran pala siya ni Yormisco Moreno, hindi din niya pala ma-accept na magiging vice lamang siya kahit ayaw na ng taong bayan. Wow! Ha! Chihuahua! Ayos, ate! Ayos! So, sino ngayon ang walang utang na loob? Ha? Because it was very clear na sa akin, nung sinabi niya bago po siya umalis sa City Hall, na magre-retire na siya. And he will be spending more time with his family and probably gusto ho niya magturo. Yun po ang sinabi niya sa amin ni Vice Mayor Yul Servonieto. So lahat po pinagbili niya sa amin, and lahat po ng mga department heads pinagbili niya sa akin na wag kong palitan. So that time, talagang naniniwala po ako. Ang sabi niya ho kasi sa akin, ate, wag mong palitan yung mga department heads para may continuation. Tama naman. Okay, makakatulong sila sa akin. Tama. Sa akin po. Oh. So ako naman po, naniniwala ako sa kanya na ganun po ang mangyayari. Pero parang napapansin ko po, habang yun na nga, papalapit na po itong 2024, parang nag-iiba na ho yata yung galaw ng mga department heads namin. In fact, Would you say because their loyalty is still to former Mayor Isko? most probably, Alam nyo kung bakit? Kasi hindi nyo minumonitor yung mga tauhan nyo. Oh. Kasi nga sa panahon ni Yormisco Moreno, siya mismo nagmumonitor sa kanyang mga tauhan. Kaya yung mga tulunggis na mga tauhan niya ay agad-agad niya itong sinibak. Kung hindi ba naman kayo tulog sa pansitan, hindi, walang ganyan. Nasisisihin kayo. Kasi nga, ginawa nyo ngang alam kak si Yormisco Moreno bago po kayo magising sa katotohanan. probably po. In fact, there were a couple of times na I had to talk to him para sabihin na ito yung ginagawa ng ibang tao na iniwan mo sa akin. But he would always shrug it off na hindi, ganito. Tapos, ang pinapansinan niya yung mga kasama ko na tumutulong naman sa akin. He was always finding fault na. Do you Doon sa... think or did you suspect that he was talking to some of the department heads behind Oh, your back? definitely. Definitely. Definitely? Opo. Nakikipag-usap po siya sa mga department heads namin. And lalo na yung mga very close po sa kanya. Kaya nga po, ang feeling ko, during the latter part, parang
may mga hints na nasasabotahin na yata ako. Kasi, halimbawa po, magbibigay ako ng example. Yung iniwan po niyang head ng traffic bureau namin. At saka yung Of FYI, for your information, hindi po galing ni Yormes Moreno na magsalbutamol, sabotahe sa gobyerno. Alam po namin yan. Kasi hindi po ganyan si ang aming Yorme Isko Moreno. Bakit niya sasabotahin yung yung pamalaan para magiging dugyot? Ano yun? Kalukuhan po yung mga issue nyo. iwan po niyang garbage contractor po namin are all his friends. Okay? So, parang paano nila dati nagagawa nila ito ng maayos? Ayan. Tapos all of a sudden, yun yung napapansin na mali daw sa ginagawa ko. These are the same people who were Kasi nga, tulog-tulog kayo palagi sa pansitan at hindi nyo namumonitor yung mga tao nyo. Labas-labas din kayo ng opisina pag may time. Lumalabas lang kayo kasi sa opisina sa panahon ng eleksyon eh. O di ba mga programa ni Yormes Moreno? O halos ngayon lang, activated. O, yung 500 ginawa yung 1,000. O, nagbigay kayo ng GO sa mga GO ng tagda 2,000. O, ngayon lang po kayo active, sa totoo lang. working for you. And these were the same people na iniwan mo sa akin na pagkatiwalaan ko. And these are the same people na very close sa'yo. Ibig sabihin, overnight, during my administration, pumangit yung serbisyo nila. Lahat po ng binabato sa akin na mga issues ngayon are all issues under the departments nung mga taong iniwan niya sa akin. Hindi po yun ang isyong binabato sa iyo ngayon, Mayura. Ang issue is yung delay-delay. Ang mga allowances ng mga estudyante at mga lulot-lula natin. At yung mga kadugyutan na mamamuli sa Maynila na pinalinis na ni Yormes Moreno noon, especially yung mga divisorya na dyan, na ang dami naman pong mga ED at matig. Yun po ang issue. Hindi po issue yung mga, ay nako talaga, o naman. So ito naman tong congressman sa District 2, tumahula naman ito. Pakinggan natin. Mula noon, unang takbo niya as Vice Mayor, ako lang yung kakampi niya talaga sa District 2. Up Okay. to the time na tumatakbo sa Presidente. As a matter of fact, tumatakbo sa Presidente, ang kalaban ko sa district namin ay comebacking congressman, 3-termer. Andun ako As the matter of fact, hindi na kayo makikita sa finals. sa Pangasinan, nangangampanya, campaigning for him. Minsan nasa Mindanao ako, campaigning for him. Okay, palakpakan. Because of his ambition, nilagyan kami ng kalaban. Oo. May kalaban ka na sa district Oo. na galing sa kanya, sa Aksyon Yeah, it's an Demokratiko. open secret in Manila. Binayaran niya yung kalaban namin para lumaban sa amin. So yung Thursday Ano daw? Ibig mo ba sabihin, congressman, nag-hire si Yormes Moreno ng mga congressman at binayaran ito? Wow, ha? Mukhang maling akala. Masakit po yung gamutan sa maling akala. Wala pong gamot dyan. Yung maling akala? May ebidensya ba na nagbayad si Yormes Moreno? Para kalabanin kayo? Ang kinukuha ni Yormes Moreno, hindi yung mga tulunggis. Ha? As a matter of fact, hindi na rin kayo makikita sa finals. Bahala ka na kung ano ang sasabihin mo dyan, pero patunayan mo dahil pag umabot to ni Yormes Moreno, ay nako. Anong binayaran ni Yormes Moreno? Kumuha ng tao babayaran para kalabanin kayo? Ayos ka na sa district Oo. na galing sa kanya, sa Aksyon Yeah, it's an Demokratiko. open secret in Manila. Binayaran niya yung kalaban namin para lumaban sa amin. Kasi So yung Thursday group ninyo wala na. Wala na po, unfortunately. Pero kami, regular pa rin po kami nakikita. So dito, amidado naman pala si Mayora. O dito, panoorin nyo. At kayo na po mag-analisa.
are you offering that's different from Aksyon Demokratiko? Ako po, more of social services. We have a lot of infrastructure projects na, but not all our kababayans na nagbe-benefit. Halimbawa po, yung ating mga housing projects, iilan lang po na. Ayan. Klarong-klaro sa sinabi niya na hindi lahat nakabenepisyo. Well, bakit ngayon nakatingga yung Pedro Hill Residence, ha? Bakit nakatingga? Ha? Bakit nakatingga yung mga residences na pinagawa ni Yorme Isko Moreno na dapat may 3,000 na sanang nakabenepisyo niyan? Gaya ng San Sebastian Resident at Pedro Hill Resident. At iba at bukod dyan, may ospital, yung Basico Hospital na hanggang ngayon, hindi pa rin napakikinabangan ka dahil pero matagal na po itong tapos. 3 taon na po ito nakatingga. Hanggang ngayon, hindi pa rin operated. Bakit kaya? Benefit nun. So, yung pong mga social services po are services directly para sa mga tao niyan. So, we offer jobs, we offer employment, nagbibigay po kami ng benefits, especially health benefits po sa ating mga kababayan. Ang ating pong health program, sobrang ganda na po ngayon. In fact, in-institutionalize na namin yung akin pong personal na program, yung door-to-door doktora. Because before po, ako yung nagpupunta talaga sa mga bahay ng mga bedridden natin or wheelchair-borne na mga kababayan natin, those who are cancer-stricken at saka nagpapadialysis. Kinukumusta ko po sila, tapos binibigyan ko po sila ng medical assistance. Ngayon po, kasama ko na namin yung mga doktor ng mga hospitals. Chine-check up na po nila sa mga bahay. So, these are services na talagang nararamdaman ng tao. Kasi ang dami na nating infrastructure projects. In fact, doon ho tayo nagkaroon na napakalaking debt. 17.8 billion para lang ma-showcase ang Manila na ito napakadami nating infrastructure program. But is that debt undertaken, I mean, was it taken on during your term? No. During the last term, during the time of former Mayor Isko Moreno. Did you see that debt of During the time of Yorme Isko Moreno, ma'am, ikaw po yung vice mayor, di ba? Well, ikaw nag-aproba dahil ikaw yung presiding officer. Tama po ba? O tamang-tama ko? almost 18 billion pesos, translating to actual projects that were delivered? Yes. Yes naman po. There are infrastructure projects po. Not so much, nothing on social services. Those are all infrastructure projects. Let me just clarify. These infrastructure projects, hindi naman yan magagawa without the help of the City Council. Of course, with the Vice. Ayan, aminado naman pala. Bakit palay mo pukol sa mga utang na yan? Tapos sasabihin mo pa na ikaw nagbayad. Pira mo ba yung pinangbayad niyan? Pira ng taong bayan iyan, tandaan mo. Mayor, kasi siyang presiding officer. Lahat po yan has to pass through the City Council. The City Council has to give the mayor authority para sa mga infrastructure projects na yan. Kaya So lang, at that time, you were the vice mayor. yes, Oh, yes. aminado. Assisted in. Of course, I was always and will be. The Vice Mayor and the City Council will always be a part of any project of the city because the executive has to have authority coming from the City Council. So, parte po ako dyan. Kasama pa nga ako sa nagpapala nitong during the groundbreaking. Oh, kasama ka pala sa pagpapala during the groundbreaking. Pero bakit panay mo pukol sa mga utang na yan? Ikaw pala nag-aproba eh. Ano ba yan? Pero ngayon, parang lahat yata inako niya. Ako, I, me, myself. Ako lang nagpagawa niya. Nakalimutan niya kami. The truth of the matter is, siya yung nagsimula, ako yung nagtuloy, ako yung nagtatapos ngayon, at ako pa rin yung nagbabayad ng utang. Ha? Pira mo pinangbabayad?
Sa kaba ng gobyerno yan. Pira ng taong bayan yan. Tama. Yan po fact. And do you think that there was an overburdening of debt in terms of policy? I think si Congressman Definitely. Valeriano also- Definitely. In addition to what she said, yung Quezon City at that time, 2019 to 2022, kasi 2 years. Ito naman si Boy, bayad Sila o. ng utang. Yung Pasig, wala sila utang. Yung Pasay, wala Oo. sila utang. Almost yung Oh, wala dang utang. Bakit? Sa panahon ba, pagbalik ni Yormes Comorino, may pundo ba ang City of Manila? Di ba wala? Inubos lahat ni Irap? O gumawa siya ng mga kaparaanan? Oh, di ba? So, grabe itong mga taong tumakos mga gayas kung makapagbira ni Yormes Comorino, kala mo naman pala talaga totoo. Biruin mo, nag-hire si Yormes Comorino para kakalabanin sila. Ano yun? Katangahan? Oh, ito namang si ate, feeling niya, sinabutahin ni Yormes Comorino, ha? Di ba pwedeng tulog lang kayo palagi dyan, kaya hindi nyo na mamonitor yung mga tauhan nyo? Paki-comment down below mga quiz, mga gayas ng iyong mga opinion, reaction, ukol po sa video ito na nakakakilabot po talaga ito mga quiz, mga gayas, ha? Sana patunayan nila na nanunuhol talaga si Yormes Comorino para kalabanin sila, okay? At dahil umabot po kayo sa dulo ng ating video, may karapatan po kayo mag-like, share, and subscribe. So, panangawan, Gan Manila, God first, God bless all, peace. Bye-bye! Intro po muna tayo. Ay, sorry po. Outro po muna. Pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first! God first! Pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first! Yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. Dismiyado po si Yormes Comorino at nakakapanggigil po talaga ang kanilang sistema dyan sa City of Maynila, no? Dahil itong mga kondominium na pinapagawa ni Yormes Comorino noon, yung San Sebastian Residence at saka yung Pedro L Residence ay matagal na pong tapos at nakatingga 3 taon na po. Ano po kayang balak nila nito? Kailan po kaya ito ipamimigay nila? Baka naman magagamit naman po ito sa mga pamumulitika po nila. Malay po natin, sa panahon ng eleksyon at may pamamahagi na po ito nila. So anong ibig sabihin po nila? Kaya po hindi po nakapagtiis ang ating butihing Yormes Comorino kasi naman po, siya yung nagpuyat nito, nag-effort sa panahon niya noon na bungakala niya na pagbalik ni ate, pagupo ni ate, ay siyang mamamahagi sa mga kondominium na ito. Pero bakit ngayon? Hanggang ngayon, 3 taon nang nakalipas ay nakatingga pa rin ang ito at hindi pa rin ito napakinabangan ng mga Manilinyo. So ito nga po ay hindi po nakapagtiis ang ating butihing Yormes Comorino at may post po siya sa kanyang Facebook page patungkol po dito sa mga kondominium na ito na nakatingga laang. Grabe po sila. So basahin po na itong post ni Yormes Comorino. Tapos na ang Pedro Hill Residence na ikalimang housing project ng Manila noong kasagsagan ng pandemya. Kailan kaya balak ipamimigay ito para mapakinabangan ng taong bayan? Ang Pedro Hill Residences ay isa sa mga in-city vertical housing na ating sinimulan noong tayo ay nagbigyan pagkakataong magiging alkalde ng City of Maynila. Ika nga ni Yormes Comorino, 3 taon nang naghihintay ang mga Manilinyo sa bawat kaantala. Sa pamimigay nito ay pagkaantala rin sa mga pangarap ng bawat pamilyang naghihintay na magkaroon ng lisente at abot kayang sariling tahanan. Nakakasama talaga ito ng loob dahil hindi biro po ang laging nagpuyat yung effort mo sa panunungkulan, halos hindi ka na nauwi sa bahay mo para lang sa mga proyektong ito para madali at agad-agad na mapabot sa mga
residente ng City of Manila. Pero anong nangyari ngayon? Bakit po nila ito pinapatagal? Kahit sino naman po talaga ay makaramdam ng kainis at sama ng loob. Dahil ang buong akala talaga ni Yorme Isko Moreno ay talagang susundin ang lahat ng mga nasimula ni Yorme Isko Moreno. So, ano bang ibig sabihin nito ngayon? So, ibig sabihin nito, marami talagang mga utaw na gusto nang tumira sa mga kondominium na ito na pinapagawa ni Yorme Isko Moreno. Pero bakit ano ba ang talagang tunay na dahilan kung bakit hindi pa ito naipamahagi sa mga residente? Yan po yung mga malaking katanungan sa ating sarili. Kung kailan po ba ito kanila ipamahagi? So, makapag-isip tayo, baka sa panahon na ng eleksyon, ipamahagi ito para dagdag puwin sa kanila. Pero, dens na po maniniwala yung mga batang Manilinyo dyan dahil alam nila kung sino po ang nagpatayo ng mga kondominium na ito. At bukod pa sa mga kondong ito, mayroon pa po isang kondo na hindi rin na ipamahagi. Yan po yung San Sebastian Residence. Napakagandang mga residence ito na dapat sana napakinabangan na ng taong bayan, pero ito pa rin, nakatiwangwang pa rin. Ika nga ni Yorme Isko Moreno, opo, pabahay po ito ng gobyerno. Isa sa 5 nating condominium type housing project sa Manila, ang San Sebastian Residences sa Quiapo. Bilang isang squatter, alam at danas ko ang hirap na walang maayos na tirahan. Kaya noong naging alkalde ako, isa sa una nating tinugunan ang pagpapatayo ng mga dekalidad at abot kayang in-city vertical housing. Opo, 3 na ang natapos at naipamigay sa libu-libong pamilya, ang Condominium 1, ang Condominium 2 at Basico Community. Kung ako ay palaring manalo at maging mayor ulit ng Manila, uunahin kong ipamigay ang daan-daang residential condo units ng napakagandang San Sebastian Residences. Ang pangarap ko, wala ng informal settlers sa lungsod ng Manila ay paunti-unti na nating nakakamit. May awa ang Diyos, naway sama-sama nating matupad ang mitiing ito. At maliban sa mga kondominium na hindi na ipamahagi ng kasalukuyang administrasyon, ay meron din pong Basico Hospital na hanggang ngayon ay hindi pa rin po operated. So ano kaya ang kanilang ginagawa kung bakit hindi pa ito napagana na? Ito naman po ay talaga pakipakinabang ng mga tao at malaking tulong po ito sa kanilang pang-araw-araw. Kasi isa din po ito sa mga basic needs in our society is yung pabahay na whereas na talagang gusto ng mga tao, kaya po ito ginawa ni Yorme Isko Moreno dahil napakamura po ito. Sa isang buwan, 2,000 lang po ito. At pagdating ng araw, kung sakali po namang ay talagang ginaginahawa ka na, nakaahon ka na sa kahirapan, for example, umabot ka na ng 20 years at gusto mo nang umalis para yung iba naman po mabigyang daan, ay makukuha mo po yung sa loob ng 20 years mong paghulugan, makukuha mo po yun walang labis, walang kulang. Ganito po ito, napakaganda po itong layunin ni Yorme Isko Moreno. Pero iwan ko na kung anong nangyari na ngayon, bakit hindi pa rin ito na ipamahagi o na ipamigay sa mga Manilinyo na grabe, napakaganda po ito. Napakalaking diferensya po ito kung ikaw po ay mangungupahan sa mga kondominium. Nako, baka abot doon ng 30 to 50,000 a month. But dito, napakaganda na standard pa lahat ng mga gamit sa loob ay talagang makakasabi kang wow na wow talaga si Yorme Isko Moreno. Pero ito nga ang nangyari ngayon, nakatinggal lang. So siguro, anong balak nila nito? Siguro, balak nila pamimigay ito sa this coming election na para dagdag points po. Sino ba namang bubuto sa kanila? Paalis na po sila. Talaga hindi na po talaga sila magbabalik dyan sa City of Manila. Paalala lang po, hindi po ito ginawa ni Yorme Isko Moreno para lang sa center of attraction. Ginawa po niya ito para sa taong bayan at kapaki-pakinabang po talaga ito. Malaki po talagang masisavings nila sa kanilang mga bulsa. Dahil ang gusto ni Yorme Isko Moreno ay wala ng iskwami dyan sa City of Manila kasi nga napaka-idol niya po yung Prime Minister ng Singapore na si Mr. Lee Kuan Yew. Kaya nga po ay talagang nagsusumikap si Yorme Isko
Isko Moreno sa kapanahunan niya, pinangutang niya ang mga batang Manilinyo para sa mga building, condominium, ospital at paaralan para sa mga batang Manilinyo. Pero ito na po ang nangyari ngayon. Napakarami na sanang nakinabang sa mga proyektong ito, lalo na po yung mga iskwami, mga informal settlers na gusto talaga yung maganda at maliwalas na bahay. Pero bakit? Bakit hindi po talaga ito na ipamahagi? Tapos na po ito. Ayon po kay Yorme Isko Moreno, kulang na po dito is yung taong maninirahan sa mga condo unit na ito. Kita naman po natin na mukhang wala talaga silang balak o plano na ipamahagi sa mga Manilinyo. Kaya konting tiis lang po, antay-antay lang po tayo sa pagbabalik ni Yorme Isko Moreno dahil siya na mismo po ang magmudmud nito o mamimigay sa bawat mga Manilinyong mga iskwami or mga informal settlers. Kaya napakasakalam talaga ang ating butihing Yorme Isko Moreno. Walang katulad na mga ibang public servant dyan na talagang pabaya sa kanilang mga tungkulin. Kaya po, please naman po, Yorme's choice po tayo. Vote straight po tayo. Mula kay Yorme Isko Moreno, Vice Mayor Chi Atienza, sa mga congressman at mga city councilors. Huwag po natin hahayaan na mayroon pong manalo o makasali sa kanilang ticket na kabila. Kaya vote straight po tayo para sa muling pagbangon ng City of Maynila. At pakikomento ng iyong mga opinion at reaksyon sa comment section na kung bakit hindi pa ito na ipamahagi at anong opinion niyo kung ano po ang kanilang mga dahilan. So for now, I'm God Manila. God first. God bless all. Peace. Bye-bye. Look at pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first! Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Si Boy Motivational Palpak. Tabak sa pwesto ang spokesperson ng PNP Anti-Cybercrime Group na si Police Captain Michelle Sabino. Kasunod yan ang kontrobersyal na collab ng PNP ACG sa vlogger na si Rendon Labador. Ano bang ginagawa niyo? Ano pinakamalaki mo? Dito, wala. Ano ginagawa ito? Ano ginagawa Ano naman kalokohan to, Rendon? Paano naman kami mamomotivate sa kanin? Hindi mo mamotivate yung tao para magbago ng sugar-coated words lang. Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw. What's up, happy people? Isang mapagpalang araw, gabi po sa ating lahat. For today's video, ito namang si Boy Motivational Palpak. Naku po, ay kisali na naman kay Sam versus naku po, Sam. Isang payong kaibigan. Di mo ba alam? Lahat ng mga sinasali, dinadamay ni Rendon Labador ay sa kangkungan Pinolo. Opo, tingnan yung pulis, si Bak. Grabe yung bubuhan ng taong ito, mga koys, mga guys. Biruin mo, nakikisali na naman ito sa wala namang alam sa City of Maynila. Oh. Tapos, puro kapalpakan lang naman yung mga pinagsasabi nito. Mga ginagawa na kuno, motivational. So, anong nangyari sa'yo? Ha? Anong nangyari sa Lispo na nakipag-collab sa'yo? Nga. So, ibig sabihin, itong si SB, nga din.
Yan po ang mapapanood natin sa video ito. So, without further ado, let's begin. Intro po muna tayo. Kabubuhan ni... Sana ba yun? Kabubuhan ni... Boy Motivational Rise. Pasok. Alrighty. Saan ka na doy? Ayan. Pagpalay kayo ng buong may kapal. Manila! God first! Ayan. Oh, kita nyo, tingnan nyo dyan. Kung dito bakla, bakit pumapatol ito sa mga babae? Nagahamon pa. Ano pinagmamalaki mo? Hindi, ano pinagmamalaki mo? Oh, Ano pinagmamalaki mo? nagresulta po ito sa persona non grata dyan sa may Palawan, mga kuis, mga gayas, no? Itingnan nyo naman yung ugali na dyan. Ugaling kalye po kasama si Rosmar. Oh? Ganon po ba ang isang motivational na tao? May magaling daw siyang mag-motivate sa mga tao sa pamamagitan ng isang rice na napakamahal, pinakamahal na bigas sa isang cup. Yan, persona ng grata po yan. Baka naman, pagsasali ng sasali pala ba itong taong to, baka sa Manila naman ito mapersona ng grata, ha? Ha? Sa kakaipal mo, ha? Umiyak na si Rosmar. At lalo ginamit yung mga staff para mag-alis sa inyo. Tapos wala kayo inabot. Inisip kong doon. Ako na ako ng 3,000 last money ko na yung ganito na. Ano ba pinagmamalaki mo? Sino po ba kayo dito? Ha? Sino kayo dito? Ha? Porkit hindi ka nabigyan? Pumunta kami dito. Grabe, ha? Grabe talaga. Sino ka dito? Akala mo naman lalaki yung kaharap niya. Pero wag ka. Mamaya, makikita mo rin yung lalaki kaharap mo. Basta, walang walang duguan, ha? Walang iyakan, ha? Ba't ka, baka iyak ka pag lalaki na talaga yung magkakalaban mo. Yan, tapang-tapang mo. Kasi nga, babae yan. Tarantadong itong boy motivational palpak ito. Pumunta kami dito para tumulong. Nagduro pa. Tumutulong na kami. Sino ba pinagmamalaki nito? Ha? Wala. Pag pinapayagan ninyo yung mga ganitong staff ng munisipyo, dapat kayo na yung tumulong na bigyan. Ang di niya alam, yung dinuduro-duro niya ay empleyado ng munisipyo. Sa sobrang atapang niya, atakbo naman kung may kalaban, yon ang napala. Kasi nga, sobrang matalino, bubo naman. Ha? Ayan. Sabi ni Rosmar, pasensya na kayo kung tumatahol yung labrador ko. Ginawa ng aso. Panay motivational rice kasi. Kinakain, walang nutrisyong nakukuha. Paano? Ayaw ng dog food. Panay kain sa kanyang napakamahal na rice. Tapos, maliit lang pala yung otak. Patunay na hindi talaga nabibili ng pera ang katangahan. Aminado. Ang putek. Mayroon pa tayo papakita dito. Ayan. Baka akala nyo, wala tayong mga ebidensya dyan. Nako, ganun din mangyayari dyan kay Sam Versosa. Talagang palpak din talaga yan. Asahan nyo yan. Yan ang asahan po natin. Kasi nga, itong Rendon Labrador na to, kahulang na. Ano naman kalokohan to, Rendon? Paano naman kami mamomotivate? Sa amin, totoo lang guys, wala akong balak magpunta dito. Motivational o ng business lang po. Estratehiya ng mga business.
Sino bang kakain dyan? Napakamahal. Ha? Ibahin mo ang ugbo ni Yorme Isko Moreno dyan sa may BGC. Napakamura, affordable pa. Tingnan po natin kung magkaano dito yung Sa mga kalokohan ni presyuhan, ha? Pero ang daming tags at comments tungkol dito sa motivational rise sa mga videos ko. Since napakalapit lang to sa bahay, hindi ko nadadaan tuwing paalis at pauwi ako ng bahay. Isip kong puntahan na rin. No, hindi ako nagpunta dito para suportahan si Rendo. Gusto ko suportahan yung mga taong nagtatrabaho ng marangal dito. Hindi nga pala to paid video, ha? Nagbayad kami dito. Grabe yung mino. Makikita nyo na medyo above average ang mga presyuhan nila dito. Kaya pala, nagsarado na. Above the price pala kayo, ha? Sa rice pa lang, wala na. Talagang loging-logi ka na. Sa 150 pesos mo, makakabili ka niya ng 4 na kilo siguro. O 3 kilo. Magsaing lang ako sa bahay ko. Tapos, bibili ako ng karne o kahit anong karne o isda. Busog na busog pa ako. Yung 2,000 mo dyan, iwan ko lang kung hanggang tilaok lang. Ha? Lalamunan lang. Hanggang lalamunan. Hindi naabot yata sa stomach mo yan. Kaya pala nagsarado. Kita nyo? Kita nyo mga course magayas. Yung pattern, puro palpak ang ginagawa nito. So, ibig sabihin, sige, hayaan na po natin siya. Hayaan na po natin siya na kumampi doon po kay SB, kay Sam Versosa, para palpak at sabay-sabay niyang iiyak pagkatapos ng eleksyon. Natandaan nyo pa? Mukhang nag-guest po ito ni Yorme Isko Moreno doon sa kaniyang programa, ha? Sa Discovery Night, ha? Ha? Ganon po talaga ang tao pag nababayaran ay talagang walang kaibigan iyan. Basta may puhunang pera. Yun yung magbabago sa'yo eh. Ngayon. Di ba? Hindi mo mag-motivate yung tao para magbago. Ang akala talaga niya ay talagang tuwang-tuwa si Makagago. Ito namang bubo, kumagat. Hindi niya alam, pinain lang pala ni Makagago. Parehas kasi yan mga gago eh. Ha? Kaya ang resulta talaga niyan, walang magandang na idudulot. Panoorin natin ito kung sino ang iiyak. Sugar-coated words lang. Sasabihin ko sa'yo kung ano yung kailangan mo marinig. Okay? Yun siya eh. Di ba? Nagkataon lang bro Yari ka ngayon. na na-highlight yung bobo ka. Na-highlight kasi napasama ka na raw ng tao. Kasi ako, guys, naging bobo rin ako. Aminado. Hanggang ngayon pa naman kasi, ubob ka pa rin. Walang pagbabago. Hindi din ako dun eh. 1 hour later. Ayan na. Kumagat siya doon sa event ni Makagago. Yari ka ngayon. Banggaan na ng dalawang malaking tao. Uy! Agoy, sinuntukin! Sinuntukin! O bakit hindi lumababanin? Dapat lalabanin ka, lumalaban ka. Ha? Bakit yung babae sa Coron, Palawan, dinuduro-duro mo lang? Inunahan ka na. Piniktusan ka na, binigwasan ka na. Kahol na kahol ka lang pala, ayaw mo palang mangagat, linti ka. Kalaki-laki mong damulag, iwala ka naman palang bayag, na lumaban sa maliit pa sa iyo. Tapos, gusto mo pang ipagtanggol si SB? Ha? Baka na-scam ka rin. Parehas naman kayo eh. Di ba? Wala kang nagawa eh. Umiyak. Ba't umiyak ka lang? Ketchup, amor. Nice bro. Good job. Ito namang si Madam Lespo ay talagang sumanib sa kabubuhan itong Rendo na ito. Kala ko ba, pag ganyan na yung higher rank ka na, is lang matalino.
Pero bakit nagpasulsul ka at pumayag ka sa gusto na mangyari ni Rendon Labrador, the motivational palpak? O anong nangyari sa iyo ngayon, madam? Kangkungan. Ito kasi yung nangyari dyan. Kasi nga itong isa, bida-bida, akala mo kung sino kagaling, katalino. PNP Anti-Cybercrime Group na si Police Captain Michelle Sabino. Kasunod yan ang kontrobersyal na collab ng PNP-ACG sa vlogger na si Rendon Labrador. 1 hour later. Sinalakay ng mga otoridad Yan. ng isang online Bida-bida, lending company sa pasok. Makati na umano'y nangaharas sa mga kliyenteng hindi nakabayad. Isang vlogger ang nag-livestream habang nagaganap ang operasyon na ikinagalit ng mga kaanak ng mga empleyado ng kumpanya. Sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, PNP Anti-Cybercrime Group at Securities and Exchange Commission ang gusaling ito sa Salcedo Street, Makati City para tugunan ang reklamo sa kanila na rito ang opisina ng isang online lending company na umano'y nangaharas sa mga umutang na hindi nakababayad sa kanila. Nasa operasyon din ang vlogger, influencer na si Rendon Labrador. Naipagtulungan na po tayo sa PNP para Nakasaad sa caption sa Facebook Live ni Labrador na nahuli na raw ang mga empleyado ng umano'y illegal na lending company na inalmahan ng mga kaanak ng mga... Take note, nahuli na daw itong mga tao. Pero, basta, panoorin nyo. empleyado na napasugod tuloy ang mga kaanak sa gusali. Hindi po dapat ganun yung caption niya sa FB na parang kala mo, yung mga tao may kasalanan. Is may kasalanan agad. Naipakita rin daw kasi sa Facebook Live ni Labrador ang ilan sa mga mukha ng mga empleyado. Parang asong na, oh. Ang bait na. Paliwanag ng PNP Anti-Cybercrime Group, may collaboration ng ACG at si Labrador kaya siya nasa operasyon. He is asking for a partner. Saan ka makakita? Ordinaryong tao ka, public figure ka, pero wala kang karapatan na makisali sa mga operasyon ng mga pulis kasi hindi ka lispo. Hindi ka nagtatrabaho dyan sa isang organisasyon, which is yung mga kapulisyan dyan natin. Malayo yung level mo dyan kasi nga ubog ka eh. Tapos makikisali ka, ito namang si madam, hindi man lang nag-iisip, ba't sinali pa si boy, palpak, motivational, palpak. Nadadamay ka ngayon sa kapalpakan mo, madam. Kapalpakan ni Rendon, madam. With me, with us, with ACG, na tutulong siya with the advocacy. yung Boses ng Bayan kasi ito ay partnership namin with the PNP. Advokasya pala yung gumagawa palagi ng kapalpakan. Wow, ha? Palakpakan. Advokasya niya, motivational, palpak. Kaya pala, malamang sa malamang, ganun ding mangyari ni SB nito. Puro kapalpakan din dito kasama si Makagago. Ha? Kasama si Makagago. Para sa advokasiyang may pagtanggol yung mga ordinaryong tao. Kaugnay sa mga nakita mukha ng Advokasiyang ipagtanggol ang mga ordinaryong tao. Advokasya ba iyon na dinadamay mo sa iyong live na ginagawa na hindi naman pala kasali ang mga iyon? Ha? Wala pang mga kasong mga iyon. Ayon pumalag yung mga magulang kamag-anak. Yari ka tuloy. Mas yari yung lispo na nagpasulsol na sumama ka. mga empleyado sa Facebook Live ni Labrador. Sinabihan naman daw ng ACG ang mga empleyado na magtakip ng muka. Hindi pa siya sanay sa ganito. It's a work in progress. I'll guide. Kung kailangan. Hindi pa pala sanay, madam. Isinama nyo na. Ano yon? Lispo ba yan? Media ba yan? May advokasya bang puro palpak ang ginagawa? May advokasya bang pumapatol sa mga babae? Ha? Pinatulan naman ng lalaki. Ayaw naman lumaban. Kahol ng kahol, ayaw naman mga gat.
Parang asong ulo lang talaga. Tapos ngayon, may pakampi-kampi ka pa kay Sam Versosa. Nung gusto nyo, skamin nyo, mga Manilinyo. Wow! Uy! Wow! Suluhin nyo lang yung kapalpakan nyo. Huwag nyo nang idama yung mga tao, mga Manilinyo. Ha? Tarantado. Tatry ko naman na maging careful para at least maiwasan yung mga ganito. Tabak sa pwesto ang spokesperson ng PNP Anti-Cybercrime Group na si Police Captain Michelle Sabino. Kasunod yan ang kontrobersyal na collab ng PNP ACG sa vlogger na si Rendon Labador. Pati si Tolpo tumawa eh. Pati si Tolpo tumawa eh. Yung mga taong to, mga coach, basta, alam nyo naman tayo, mga sikat pong mga iyan, sikat sa kapalpakan, kagaguhan. Wala namang naibigay, nagawang mga tama iyan sa kanilang mga followers o subscribers. Ginaganahan lang yung tao dyan kasi pinanood ng tao kung kailan muli mapalpak. Puro palpak. Sa Coron, palpak. Sa BOTY, palpak. O dyan sa mga kapulisyan, palpak. O persona ng grata sa Coron, Palawan. Wow! Palakpakan. O hindi rin malayong mangyayari yan na mapersona ng grata din dyan sa Maynila yung mga yan. Kita mo, gagawin pa nila talagang palpak lahat ng tao. Ano yon? So saan yung kredibilidad nila para magsalita at kampihan yung isang kandidato na puro lamang copycat? Walang malinaw na programa. Puro ayuda, ayuda, ayuda. Kung sakaling mananalo na lang, sa loob ng isang termino, puro ayuda, ayuda, ayuda. At doon lang mapupunta yung pira ng kaba ng gobyerno. Wow! Hanip! Bihira lang nga kayong nagpakita lang kayo sa panahon ng eleksyon, tapos ang lakas nyo pa manggagaya ng mga programa ng ibang tao. Kasi nga patok yung programa ni Yorme Isko Moreno, kaya ginagaya din nila. Pinapataasan pa talaga. 2,000. Wow! Hanip ka! Sinong maniniwala sa'yo yung 500 nga ang hirap ngang maibigay sa kasalukuyang administrasyon dyan ngayon. Tapos maniwala pa sila sa 2,000 nyo. Huy! Huwag kami mga amaw! Huwag kami mga amaw. Doon lang kayo gumawa ng kapalpakan sa ibang bayan, huwag lang sa City of Manila. Kasi basang-basa na po kayo ng taong bayan. Kasi nga kayo po si Boy Motivational Palpak. Palpak talaga lahat ng mga ginagawa nito. Walang nagawang mabuti. Parehas lang yan sila ni Makagago. Pangalan pa nga, Makagago na. Sa personal, gago talaga. Basta kumita lang mga yan. Walang pakialam yan. Walang pakialam talaga mga yan. Kasi nga, yan yung mga isang part o isang linya ng mga tulunggis ni Idi at Pati. So, ngayon, napapatunayan natin, so saan yung kredibilidad nila dyan? Kapalpakan? Na palagi nilang ginagawa? Tapos, may pa-concern pa sila, pa-suporta sa isang kandidato ding isang palpak na walang resibo? Congressman na walang resibo? Ano yun? Paano nyo papaniwalain yung Manilinyo? Yung ganyan din yung mga gawain nyo. Mga amaw. Grabe talaga mga coach magayas. Ano pang yung opinion at reaction sa video ito? Paki-comment down below sa ating message section. Mga coach, mga gayas. Okay? At dahil umabot po kayo sa dulo ng ating video, may karapatan po kayong mag-like, share, and subscribe. So for now, I'm good. Manila, God first. God bless all. Peace. Bye-bye. Yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang araw-gabi po sa ating lahat. For today's video mga coach, magayas, mukhang may namura na pong mayura dyan sa City of Manila. Dahil sa gatas.
O, di ba? Talagang dumating yung talagang humantong na sa namumurahin na po talaga nila yung kasalukuyang administrasyon. Ito po yung mapapanood natin sa videong ito. Ito si vlogger, hindi ko lang masyadong kabisado kung sino pong vlogger na ito. Credit to you. Dahil may kakaunting clips po tayo na kumakalat ngayon sa social media or sa Facebook. So ngayon, in-interview itong si tatay. Nako, napamura pa. yan po, mapanood natin sa videong ito mga koys, mga guys. Ha? Panoorin po muna natin to ha. Ayan. Ngayon, wala na. Wala na. Tanggal na niya akin. Salamat na yan. Sino pa yung supportahan natin ngayon? Disco. Ngayon tanggap kayo ng mga dati. Ha? Yung lakas nyo dati. Ngayon, Ngayon wala na. wala na. Tanggal na niya akin. Salamat na yan. Sino pa yung supportahan? Sininsor po kasi bawal po talaga yun. So, intro po muna tayo mga koys. Pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first! So, yun nga mga koys, no? Ayan. So, tumantong na po talaga sa talagang minumura na po nila yung kasalukuyang administrasyon. Eh kasi naman talaga, bakit pa kasi binagawago nila yung mga nagawa na mga plataforma o mga ordinansa ni Yorme Isko Moreno? So ngayon, pakinggan po natin tong mensahe ni Yorme Isko Moreno para sa ating mga lola at lolo mga koys. Ayan. O, poll sa poll. Poll sa poll para sila, ha? Ayan. So, bago po tayo mag-umpisa, please follow, like, and share, and subscribe kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel. Kung hindi nyo pa napapanood, yung pag-shoutout ko po sa inyo, dito po sa mga recently video natin na sa live section po, ha? Doon po, na-shoutout ko na po lahat kayo, mga koys, mga gayas. So, ito nga mga koys, mga gayas. Dito tayo sa isang mensahe ni Yorme Isko Moreno para sa mga lolo't lola. Alam niyo naman, talagang si Yorme Isko Moreno ang nakaisip ng mga kaparaanan na iyan at ginagaya-gaya na lang po nila. Kumbaga, nagsubasta pong mga yan mula sa 500, naging 1,000 hanggang nag 2,000. So ito po, pakinggan po natin ang mensahe ni Yorme Isko Moreno. Hi! Hello! Hello! Hi! I love you. Pati yung hi na yan, ginagaya na po nila, ha? Di ba? Pati si ate, ginagaya yung hi, hello! Wala talaga sila. Puro copyright na talaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nakita ko na naman yung mga lola. Malala ng mga lolo. Kasi wala nang ipin, dire-diretso na. Ako, maraming salamat sa inyo. Pakinggan po natin. Pagtutuloy ninyo sa aming paanyaya. Na-miss ko kayo. Nanay, tatay ko. Ako, malapit na. Malapit na ang pag-uhukom. Mamalik na kayo! Wala na mo! Teka muna. Bakit? Teka muna. May tanong lang po. Kasi may sumisigaw po ng isang tao. Huwag daw akong bumalik. Huwag ka na bumalik! Magtatanong lang ako. Sila pala hindi magkakabalik. Tayo naghahanap ng iba. Meron namang nakaupo. Parang wala daw nakaupo, Yorme. Kasi, wala. Kasi, alam niyo, nalulungkot ako. Ito, ano lang basta mga nanay ko, tatay
tatay ko, lola ko, pumanatag kayo. Hindi kayo uuwi na may dadaling pool, galing, o inis, galing sa amin. Basta ito, ano lang, real talk lang tayo. Wala kayong maririnig itong panira. Wait lang mga koys ha. So, kung matatandaan nyo mga koys, magaya sa ibihira po maglabas yung mga team Your Media ng mga vlogger ng video. Kasi po siguro may alintuntunin po silang sinusunod, kaya talaga ginagawa po natin is yung audio lang po. Audio, pero bago pa po ito. Basta, ano lang tayo. Ako, I always go to the people and listen. I always listen to the people because I think that's the best way to govern. Yung mabuti, mainang pamamaraan para mamahala sa mamamayan ang pagbibigay ng teknolohiya. Kaya kami nagkakaroon ng mga ganito. Ngayon, tinanong ko kayo, bakit kayo naghahanap ng iba? Ang sagot nyo naman, ay bumalik ka na. Nag-ikot ako ngayon. Nagtatanong ako, bakit ang tao naghahanap ng iba kung naging mabuti naman ang pamamahala? Tama, tama! So, tinanong ko ngayon, alam nyo, concern ko po yun. Concern ako, kasi mahal ko yan, pangalan ko na. Real talk lang, para hindi ko binago, hindi ko pinupli. Alam niyo na malaki ang utang na loob ko kay Danny Lacuna. Never ko yan tinandi. Never ko yan kinupli. Ngayon, bilang pagkaraon ng utang na loob, tayo mga Pilipino, hindi lang Manileño ha, bilang Pilipino sa buong mundo, tayo mahilig tayo magbayad ng utang na loob. At ang utang na loob, naku Diyos ko, walang hanggang katapusan. Tama ba? Pagka ganun pa man, bilang isang Pilipino, ginagawa natin. Kaya pinubuti kong lingunin si Boss Danny. Sumalangin nawa ang kagawa. Ano kung ginawa natin? Pinarugan natin yung pamilya niya. Inayos natin, pinurture natin. Ipinakiusap ko sa inyo. O awa ng Diyos. Tingnan natin ha. Tingnan natin yung facts. Philip Lacuna, nakaupo. Lay Lacuna, nakaupo. Dennis Lacuna, asawa, nakaupo. Si ate, 5. Natutulog. Ngayon, kung sila ay naglingkod ng maayos, hindi ako para umusga, taong bayan. Okay. Ngayon, matanong ko po kayo, maghanap kayo ng Dumagoso sa City Hall
Bakit natin pinangunahan ang desisyon ng taong bayan? Eh ngayon, nagagaling sila sa akin. Hindi, totoo naman eh. Ngayon, ako na ang pinakamasama sa mata nila. Noong araw, palakpak sila ng palakpak sa likod ko. Kami real talk lang. Noong araw, di ba? Wow! Really, eh lahat naman yun. Hindi ko sila pinagkaitan ng pagkakataon. Hindi ko sila pinagkabutan ng kaalaman kung paano maglingkod sa bayan. Lahat tinuro ko. Katabi ko nga lagi. Part ng training eh. O, tapos binigyan sila ng pagkakataon ng Diyos at ng mamamayan. Eh, bakit pa nila sinayang? Hindi naman hindi ko na siguro obligasyon ipaliwanag sa mamamayan. Para na sila magsabi kung ano ang nagawa nila sa loob ng 3 taon. Klarong-klaro yun mga kois, mga gayasa, na wala pong inilihim ni Yormesco Moreno sa kanila, but tinuruan po sila ni Yormesco Moreno kung paano po mamamahala. Pero ngunit bakit? Parang yun nga, sinasabi nila na traitor daw si Yormesco Moreno. So sino ngayon ang traitor? O, di ba? Diyan natin na makikita yung mga tao talaga na may ibang sariling interes para sa bayan. Hindi interes ng taong bayan na nangahabol mga yan. Kaya huwag po kayong magpalinlang sa mga pira, especially talagang kung wala na po talaga sila ibang magawa, pira na po ang kanilang ipapatakbo. Wala. Kung ano naman ang magawa natin nung tayo yung lalo na, partikular to mga lolo. Tingnan po ninyo, nalingat-lingat lang ako. Pinaupa po na nila, itutuloy na lang nila. Tingnan nyo kung ano munang ikinasasama ng lolo. Tingnan nyo Noong 2019, nangangambay na ako. Lagi ako inahalpak ng matanda. Isa lang ang request sa akin. Vice Paro. Takbo ko mayor. Ang request sa akin ng senior citizen. Uy, okay nga ito ka naman. Sana magkaroon naman kami ng birthday cake katulad sa pagkain. Wala na rin request yung mga matatanda ko eh. Yun lang, nilalambing lang nila kasi lalo na yung mga nasa Pasig Line. Tumutulo laway nun. Kasi kami ang kanila, gagawin lang, katakot-takot na porventure, inaabot ng mga matatanda sa Makati government. Di ba? O ano sabi ko? Sige, Tay, pumanatan ka. Pag pinalad ako, gagawin natin yan. Tanong, nangyari ba? Dati, ginagawa ninyo, cake. Ngayon, cake. Cake pa rin. Pag-cake. Ngayon yata, wala na. Swerte pa yung swerte pa yung Enero, Pebrero, Marso. Pero lahat kalaro na ito pag-bebete. Narinig ko narinig. Alam chismoso ko Kaya nga minsan pinipikot yung tenga ko na matanda Ito kasi iwan-iwan ko kami. Nagano ako birthday ko, wala pa ako cake.
Yorme yung masarap. Sa totoo lang ha, napakalino ba? Hindi siya, actually hindi nga siya programa ng gobyerno. Pag-iisipin mo, anong bigger picture, anong tawag lang doon? Pagmamalasakit. Malasakit lang yun. Hindi pa yan na programa. Iba pa yung programa ng gobyerno pag pinag-uusapan. Ito yung pinararamdaman ko lang na mahalaga yung tao. Happy birthday. Hindi naman lahat ng senior may pera. Hindi naman lahat ng senior may nakukuha. Eh yung iba, pagka birthday, tulog. Tapos, day pa. O, ayaw rin maalala ang birthday niya. Alam bakit? Baka mahinga pa naman dahil. Kasi nawala. Exactly. Kaya yung bigla na lang may kakato, linggo ng birthday niya. Uy, naalala ko. Minsan na kahit day, matutuwa pa tayo yun, di ba? So talagang marami pong mga programa ni Yorme Isko Moreno para sa mga matatanda, kagaya pong mga cake na yan, mga coins, no? So talagang nawala, pati yung mga gardenia ni Yorme Isko Moreno, nawala, pati yung insure. Kaya po talaga namumura po. Hindi namumura, talagang namumura po si Mayura. Eh, klarong-klaro naman doon sa first part ng ating video na galit talaga yung senior na si tatay. Kasi sino ba namang hindi magagalit dyan? Kasi nga nasasanay na po sila sa kalinga ni Yorme Isko Moreno. Eh, binago pa eh. Tapos ngayon may lakas pang loob na gawing 1,000. Ano yun? Ha? Ang hinihingi sa akin cake. Nung nag-mayor ako, binungsa po yung libreta. Binungsa po yung libro. O, nakita ko. Yung ginabot ko, nag-gobyerno. Puro road maintenance. Kaya pala ang tao tayo nagtataka. Kaya naganda ng kalsada, pagka-busy ka, ayos pa. Record may sira, pero hindi lumang. Pero kung ngayon, anong ginawa natin? First time in history, iba naman sa inyo dito, inabot pa si Villegas, ito. Inabot pa si Lacson. Ang mga nandito. O, tignan din natin. Tayo umus ka. First time, isang bata, naging mayor. Sinababa ng panirahan ninyo at mamumuhay sa Maynila. First time nagkaroon ng pensyon ang senior citizen. Tanong, malaking pera ba? Hindi. Malingaan na lang eh. Hindi siya malaki. May 150,000 tayo. Sa gobyerno, malaki yun. Sa upaw, 500. Pumunta ka nga sa Bureau niya, hindi naaabot yung 500. Tama ba? Pero first time nangyari. At ang rule ko nung araw, ang polisiya ko nung araw, absent, hindi absent, botante, hindi botante, may sakit o wala, mayaman, middle class, mahirap, pantay-pantay. Nalimutin na ako, ginagawa may batas. Bakit? Ano nangyari? Kapag wala ka sa araw ng payout, forfeited na raw. Wow! Totoo ba yun? Ibig sabihin, di ba quarterly binibigay? Para malaman ninyo ha, parang pera ko sa kanila. Ang gobyerno, siyempre, quarter yan. No? Para natapat lang tayo sa isa't isa. Quarterly, ay
di siyempre, eto na. Alam mo naman mga matatanda, malapot ang dugo niya. Maaga nagigising yan. Pag-gising sa umaga, di gagawin ng lolo't lola ko, nanay tatay ko, punta sa barangay. Chairman, gusto na. Di uwi. Bukas ulit. Bumising. Chairman, ano na? Wala pa na eh. Eh, tumawag yung ako. Lola! Lola! Pasyalan mo naman kami dito sa Cavite. Puntahan mo naman kami sa Bulacan. Namimiss ka na namin. Yung pobre matanda, nagbakasyon. After 2 days, bumalik sa Maynila. Sa Kukulan. Chairman, ano na? Nakulay, wala ka na hapon na namin na yan. Oh, di ba? Kung ikaw ba naman yung senior diyan, eh talagang mapapamura ka talaga. Nakakarampot na korbensyo, pinahihirapan mo ba? Eh, di ba nung araw, tayo rito. Ano sinasabi ko lagi dito sa Facebook ko every Friday? Nagre-report ako sa taong bayan. Ano sinasabi ko? Mga lolo ko, mga lola ko, nanay ko, tatay ko. Huwag kayong mag-alala, pag hindi nyo nakuha yung last quarter, susunod na quarter. Hindi nyo pa rin nakuha, susunod na quarter. Pag lumi tayo. Lumi. Hindi mo nakuha. Enero, hanggang Nobyembre. Pagdating ng Disyembre, aling na muli. على كل شيء توصيل مجاني لا محدود لمدة سنة من كارت. Kahit sino talaga mga Kuwais Magayas, especially yung mga lolo't lola natin, ay talagang mabusilak po ang puso ni Yorme Isko Moreno, especially po sa mga lolo't lola natin, kasi talagang pinapahalagahan po ni Yorme Isko Moreno yung mga matatanda o mga seniors diyan sa City of Maynila. Kaya nga siya po ay unang syudad o bayan na nakapagbigay ng mga allowances sa mga lolo't lola. At ayan po, ginagaya na po yan ngayon sa iba't ibang mga bayan, no? Dahil nga modelo po si Yorme Isko Moreno sa panahon niya noon, mga Kuwais Magayas, kaya nga talaga namumura po talaga. Dahil pagka gustong ibigay, maraming paraan. Hindi na gagawin pa natin timawa yung mga matatanda na pinagpapakaawa pa nila yung kanila. Parang hindi ata maganda yun. Ano yung gagawin ng buhay ng mga matatanda? Araw-araw sa barangay mo. Tapos ito masakit, kawawa si Chairman. Kawawa si Kagawad. Bakit? Sasabihin mo matanda, ito naman Chairman, limang na lang, tinira mo ba eh. Naawa ng Diyos at sa tulong ninyo nabalik tayo. Ibabalik natin sa dating sistema. Parang hindi na kayo mag-alala. Totoo, lilimantan. Paliwala nga yan. Tingnan ninyo ha. Hula ko lang, ginagawa nyo sa limantan. Hula ko lang ha. Pati ngayon ang payak. Ganyan. Ano gagawin yan? Ako, halika. Diyan naman tayo. Tama? Sabihin nga po, Lo! May pera ka? Huwag kayo mag-alala. May maling anda mo kayo. Sabi ko lang. Ano yan? Halika dito. Bili mo nga ko santan. Nay, wala tayong pera. Huwag ka mag-alala. May maling anda ko kay Jordan. Kakarapot lang.
Ikinalulugod na lang ng maganda eh. Tatanda din kayo. Una-una lang yan. Mauna na sila. Marata kayo. Sa grupo natin, babalik natin yung dating. Pangalawa, patas dito na lang muna. Kasi ayoko naman kung nakita niya, baka magawa naman si Amado Bagersin. Totoo ba? 2 taon at 6 na po na kayo nahihirapang magpa-health center? Dahil may pa-online pa. Wow! Oh, talaga mapapamura talaga sila. Halos lahat ng mga programa ni Jerome Isko Moreno binago eh. So, parang sa kanila ay baguhin natin to para hindi na maalala nila si Jerome Isko Moreno. Hindi nila alam na galit yung taong bayan. O ngayon, namura po sila. Sosyal. Diyan, ninyo makikita ang leader na hindi nauunawaan ang hirap ng buhay. Grabe, ang sakit nun. Sakit nun, ha? Doon nyo makikita ang isang leader na hindi nauunawaan yung hirap ng buhay. Sakit yon. Kasi nga, totoo naman po talaga eh. Kasi pag naunawaan pa nila, bakit pa bagu-baguhin? O, diba? Paantayin yung mga lolo't lola natin. Yung sa mga alawanses, umabot na ng 4 o 5 buwan, hindi pa rin na ibibigay. Lang pasakit po talaga eh. Talagang mamumura po sila, diba? Panay na yun ha. Nakakarami ka na doon ya. Bakit? Online. Sige, matatanda naman na kayo. Diba, payo nyo sa amin lagi, sumunod. O, diba? Kanina, alawanses. So, ngayon, about naman po sa City Health. Kasi pag wala ka pong online, wala ka, kaliwali ka, sagidli ka lang. Paano na yung naghihingalo? tumataas yung BP. Kahit nasa gilid mo pa yung center, kung wala kang online, wali pa rin. Isipin natin, ang panawagan ng pamahalaan. Online, o di ano mo nang kailangan mo? Load. Libre ba load? Gastos ka. Piso. Bakit piso? Mahalaga. Naalala nyo pa yung nag-viral po, yung asawa ni Mayora, si Joke Pangan. Yung mawag siya ng mikropono. Hindi totoo yung may online. Sumagot yung mga residente. Totoo po yun. Tapos sumagot po si Mayura. Totoo daw pa! Hindi, piso lang naman yan, your pay. Sige, ano susunod pa kailangan? Cellphone. Libre ba cellphone? Tos ka sa... Baka ito, pinamahal yung problema. Hindi ka marunong mag-online. Ano mangyayari? Magsasample ako ulit. Tay, pangalan mo. Mga Arnold, hindi mangyayari sa ito. Sample lang. Uulan lang natin kung posibleng mangyari ito. Si Mang Arnold, hinahapo. Apo, dali mo nga ako sa health center. Sabi naman po, tumigil ka lo, hindi ka na-schedule. Ano nangyari kay Mang Arnold? Paalam na!
So, ibig sabihin, pag magkakasakit ako, sasabihin ko sa sarili ko, uy, mag-schedule ka na. Pag magkakasakit ako, mag-schedule. Hindi ko magins eh. Samantalang nung araw sa atin, nung exactly. Nung araw, ang check-up sa atin, 1-2. Wanto sawa. Gusto mo na wala tumapay eh. Ito bakit? Ano mo kunin sa akin na senior? Maintenance. Vitamins. Ano, di ba? Tapos pag may resita yung anak, anak ko ka magalala. Gagawin ko yan ha. Ako, wala ko lang ha. Kasi, alam nyo, galing ako sa wala. Kaya alam nyo yung sitwasyon talaga. May resita. Wala nang gamot. Magpapakasakali yung tao eh. Maglalakad yun eh. Kung dahil sa inyo. Sana may gamot eh. Sana may gamot. Nasa isip nyo, di ba? Okay, dalawa na problema nyo. Wala akong load. Grabe pa sakit. Hindi nalulungkot ako. Okay naman na sumunod sa alituntunin ng pamahalaan. Pero dapat ang alituntunin nakakapagpagaan. Hindi nakakapagpagaan. Tama ba? Tama. Naku, ngayon daw pinabalik na. Oh. Bakit? Pinansin ko eh. Ngayon nakita nila galit ng tao. Kala nila magkakaroon pa nila yun. I doubt it. Kasi bakit? Eh, pag hindi ako tumakbo, hindi ako lumaban, di ano gagawin nila? Dire-diretso lang yun. Tama. Eh, kaya nila binabago, dahil naramdaman nila, ngayon, nalaman ko na dahilan. Bakit pala yun? Nalaman ko na. Kong, Kamado, nalaman ko kahapon. Wala kami dahilan ba't ginagawa yun? Para kumita pa ang lungsod ng Maynila sa PDL. Naku po! My goodness! Kasi, naniyo Totoo pala yung inakusa, yung sinabi ni, sino ba yon? Si San Fernando, yung kinasuhan po ni Dr. Pongs Pangan, na talagang kumikita pala yun sila. Ay, mismo sinabi ni Yormisco Moreno eh. Balikan pa natin ha. Ayan o. para kumita pa ang lungsod ng Maynila sa PDL. Nalaman ko kahapon. Oh. Wala kami dahilan ba't ginagawa yun? Para kumita pa ang lungsod ng Maynila sa PDL. Kasi, naniyo tingnan ninyo, para lang, kasi gusto ko, nagulat ako kahapon ha. Inalam ko talaga sinisiyan kasi walang value eh. Walang added value, walang service. Pahirap lang siya sa tao. Di ba? Kaya sakit niya yung mga lulutol ako, may arthritis pa yun. May gout. Hindi ba kapindot natin? Siyempre, pinagyayabang ng asawa, iso. Standard. Wow. Di ba mga kois, mga gaya, si Eli San Fernando pala yun. O, di ba? Noong in-expose niya yung UST kasi nga sinabi niya doon na yung permit hindi naman sana dapat yun kasi nga ginawa ni Yormisco Moreno yung ordinansa sa panahon po yun ng pandemic. Ngunit pinagpatuloy po nila. So umalma ngayon yung mga empleyado ng UST dahil nga talagang nasa tingin nila kumikita po. Mayroon pong taong kumikita. Yun nga para napatunayan po natin na totoo. Mismong si Yormisco na po nagsabi na talagang kumita po talaga sila. Saklap. Kung hindi pahirap sa tao, kailangan sa paggobyerno, kabisado mo yung mamamayan mo. Ano ba ang kakayanan ng mamamayan ko? Ano ba ang alam nila
at hindi nila alam. Paano ba nila maunawaan ng magaang? Paano ba nila maintindihan ng madali? At kung ano yung nakasanayang hindi naman masama. Kasi may mga nakasanayang masama kailangan baguhin. Pero may mga nakasanayang bagay na okay naman, nakakaraos naman kami. Ngayon, nung wala patunayan para ma-charge at the expense of our people. And that is very sad. O ngayon, uwi kayo, umanatag kayo, meron kayong dadalhin ulit ng pangarap. Sabihin nyo sa mga anak ninyo, sa kapwa nyo senior, ibabalik kami sa dating mag-aang na system. So grabe yung nalalaman natin ngayon mga koisa dahil talagang pinagkakakitaan po talaga nila. Pinagkakitaan po nila tapos ngayon yari sila ngayon sa taong bayan. Dapat lang talaga na mamumura po sila ng mga taong bayan kasi yung mga ginagawa po nila hindi po makatao po talaga. Hindi po makatao. Piruin mo yun. Pag gusto pa lang pagpakita kumita sa taong bayan. Kaya pala namura. Sige, wala na. Sisipin ko sa suportahan natin yung disco. Ngayon tanggap kayo ng mga dati. Yung atas nyo dati. Sige, wala na. Sisipin ko sa suportahan. Ayan, namura po talaga. Sino ba bang hindi mapamura niyan? Talagang kinawawa po nila. Kinawawa nila yung lula't lolo natin dyan sa City of Manila. So ngayon, babawi sila para babango ulit. Sino pang bubuto sa kanila? Galit na po yung mga lolo't lola. So makikita po natin na medyo malaki-laki pong porsyento ang boto ng mga lolo't lola dyan. So, paano po nila yan ngayon? May balik yung tiwala ng mga lolo't lola. At ayun nga, nalaman natin kay Yorme Isko Moreno, kapag kitaan pala, pinagpakitaan pala nila Kaya pala talagang sumisigaw yun si Ili San Fernando. Mismo tayo nakarinig. Totoo nga pala talaga yun mga kois, mga gayas. So, sa clap. Okay, mega big love shoutout po sa ating lahat. At dahil umabot po kayo sa dulo ng ating video, may karapatan po kayong mag-like, shares, and subscribes. So for now, I'm Gen Manila. God first, God bless all. Peace. Bye-bye. Look at me.